Assalamualaikum, magandang araw sa aking lahat ng mga viewers. Kumusta po kayong lahat mga sisi at mga brother na nanonood sa akin ngayon? Ngayon pala mga sisi ay sobrang init na po sa labas at nag-hike po ako morning after ko pong na-drop yung anak ko. Medyo po masyado pong mainit na ngayon dito sa Lahore mga sis. So, kailangan na po nating i-timing yung ating paglabas. So, heto mga sis ay nagluto na ako para sa aming lunch. Mayroon din pala sila ditong Baguio beans mga sisi. Ito po yung niluluto ko. Ayan. So, tinatawag nila ito na legumes dito sa lugar namin. So, inano ko lang, sinabi ko lang ni Mister na lutuin ko siya na naaayon sa style natin na Pilipino. Medyo nami-miss ko na rin kasi yung giniling na nilagyan ng Baguio beans. Tapos, ipares ng rice. At hito, hindi talaga mawawala ang watermelon. Dahil nga ay season ngayon ng watermelon dito sa Pakistan. At dahil siguro sa init mga sisi, ay kailangan po talaga nating pag bumili tayo ay i-check natin kasi kapag hindi natin ito i-check, yung sa ilalim po niya ay mayroon po siyang sira o nasisira po or para siyang nabubulok. So, every time pong bumibili kayo ng watermelon ay dapat po talaga ay i-check nyo muna at ipakat ninyo sa gitna para malaman natin kung ito ba ay nabubulok o ano bang problema sa watermelon. Dahil sa sobrang init ay nagkaganito po yung prutas. At season na lang para ng mangga, end of this month. Naglabasan na rin ang mangga pero hindi siya masyadong sweet mga sis. So, ang anak kong itong si Yusef, ang pinaka-paborito niyang prutas dito sa Pakistan ay mangga, grapes, at orange. Yan lang ang kinakain niyang prutas sa banana, ganun. Pero paborito niya talaga ang mangga. Pero ang watermelon, kumakain naman siya. Pero kailangan talaga siyang kunin yung mga buto niya. Ayaw niya ng seeds na makasama sa prutas. So, ako ay galing po sa tahian mga sisi. Ay maghinto po ako para magluto ng aming tanghalian. At ito, sineserve ko muna ang watermelon kasi gusto ni Mister na kumain ng watermelon. Palagi po talaga siyang ganyan. Kahit nagtatahi ako, tumatawag yan. Gusto niyang magsabay kayong kumain, ganyan ba. Tapos kakainin ninyo ang watermelon na kasama yung yung bang isawsaw niyo siya sa mga sisi. Pwede sa melon, pwede rin siyang isawsaw natin sa alam mo yon yung limonsito, yung limon tapos black salt. Oo, ganyan ang kadramahan minsan talaga ng asawa ko mga sisi. Nilagyan niya ng lemon yung watermelon. Kaya ako din, kumakain lang din ako. So, minsan talaga mga sisi, tayo mga asawa na Pilipina ay nag-a-adjust tayo pagdating sa mga pagkain. Oo, noong una pa lang kami ni Mister, akala ko gustong gusto niya yung mga bulalo, yung mga tinula natin, tinulang manok. Pero sa totoo lang talaga sisi ay hinahanap talaga nila yung spices nila na kinakain. Yun bang may halo yung pagkain nila ng mga kung ano-ano yung mga powder na ilalagay. Oo, parang hinahanap ng kanilang mga dila. So, minsan talaga ay nakiusap ako sa kanya na magluto ako ng Filipino foods kasi nga kami ng anak ko, yun talaga patok sa amin. Pero mag-a-adjust lang din naman ako. Kung ano yung nasa mesa, kumakain ako. Kung ano yung niluluto, kung anong gusto niya. Tapos namin kumain mga sisi hito. Tinapos ko itong order kasi next week ay mag-i-Eid na yata. Oo, mag-i-Eid ng mga sisi. So, kailangan kong tapusin itong mga order ng aking customer na out of Lahore. Gaya na ang Peshawar, Islamabad, Kashmir. Kasi ano pa kasi ito mga sisi, dadalhin pa ng courier. So, it takes pa ng mga 2 to 3 days na dumating sa kanila. So, ito mga sisi, ayan, iyan po ang order ng aking customer from Peshawar. 5 set po iyan at 4 times na po siyang nag-order ng mga tahi. Actually, siya yung nag-o-order ng tela online tapos pinadeliver niya lang dito sa bahay. At ako na lang ang nagtatahi at nag-a-add ng mga laces at kung anong demand na gusto niyang design.
Ayan lang po ang mga idea ng aking ibang customer, lalo na kapag malayo. Malayo kasi siya sa mga tahian doon sa Peshawar. So, nag-order siya palagi dito kapag mayroon siyang party. Dito siya nag-order sa akin. Pero dapat mag-book siya 3 weeks before ang events kasi mayroon din tayo. At shout out pala sa aking viewers na bumisita sa akin at nagpatahi. Si Sis Josel, ito, dinala ni Sis yung cake, ayan, at yung sweet. At ayan mga sisi, ini-insert ko na naman itong aking i-deliver. Ayan, so ganito lang po talaga mga sisi. Yung customer kong nagdala ng cake ay viewers ko din iyan sa YouTube. So nasa Johor Town siya, mega mega shout out sis. So pumunta siya dito kasama yung asawa niya, anak niya at yung biyanan niya. At first time niya talagang pumunta dito sa amin mga sisi. Hindi ko ine-expect na nagdadala siya ng cake at yung sweet. At binigyan ko rin siya ng tanglad mga sisi. Oo. So heto, trinay kong kainin. Napakasarap niya talaga mga sisi, lalo na kapag pinarisan mo siya ng chai. Ayan, ito ang binibreakfast ko. Assalamualaikum po. Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers. Mega shoutout pala sa lahat ng ating tagapanood ngayon. Kumusta po kayong lahat mga sisi? Ayan, so mayroon po tayong isang viewers na nagtatanong. Ito po ang katanungan ng ating sisi. Ayan. So, sabi ng ating sender, ating sisi ay LDR sila ng 3 years ni Pacman. Tapos, si sender po ang pupunta dito sa Pakistan. Tapos, humingi sa kanya ng 150,000 peso si Pacman para daw sa mga visa, sa mga kailangan ni sender, mga papeles, ganun. Tapos, binigay ito ni sender through sa kanyang pinsan na nasa Dubai. 50-50 yung binigay. Pinadala sa kanya dito sa Pakistan. At na-confuse si sender sa mga papiles ay takot siya baka ma-offload ang ating sender. Tapos ang kanyang katanungan kung gaano ba kalayo ang Sialkot to Karachi. Actually po ang Karachi to Sialkot ay nasa 16 hours and 20 plus minutes ang distansya niya. So medyo malayo po talaga ang biyahe dyan mga sisi. Tapos 1,000 kasi gusto ni Pacman ay siya na lang daw ang mag-book ng kanilang hotel sa Karachi. So, ang pinsan ni sister ay sinabi ito sa kanyang mga anak at nagalit ang kanyang mga anak kasi niloko lang daw siya nito ni Pacman. So, humingi si sender ng humingi siguro siya ng advice sa mga Pilipina na kapag-asawa ng Pakistani or may karelasyon, kung mayroon ba silang natutulong, parang na-confuse na yata. So, unang-una, LDR po kayo ng 3 years. Medyo matagal na rin. Oo. Tapos, si sender po ay nagbibigay ng 150,000 para sa kanyang mga papeles at kung ano man. Actually, mga sisi, sa isahin natin to. Actually po, nung pumunta ako dito sa Pakistan, kasi kasal kami ng asawa ko, ay hindi po umabot ng 150,000 ang mga papeles. Tayo po ang magkukuha niyan. Ang tanging magawa lang ni Pacman ay magbigay sa atin ng invitation letter. Okay? Kung ikaw ay magpunta dito bilang tourist at ticket, yan napakita nyo sa immigration at booking ng hotel. Okay? Yan lang talaga. Nasa inyo iyan kung paano ninyo malusutan ang ating immigration. Kasi ang immigration sa Pilipinas ay masyado pong stricto sila. Kasi pinaprotektahan lang din naman nila ang ating mga kabayan, mga sisi. So, dapat ma-provide nyo lahat yan. Hindi po abot ng 150,000 ang mga papeles. Okay? Kasi wala namang ibang mag-provide yang si Pacman, kundi ang kanyang passport, ang kanyang ID, tapos ang invitation letter, yun lang talaga. Tapos visa ay hindi naman masyadong mahal. Mura lang naman ang visa. Tapos sa mga CC ay
Ang pangatlo is masyadong bakit sa Karachi kailangan mag-book ng hotel? Taga Sialkot si Pacman. So, ibig sabihin ay hindi ka ipakilala sa kanyang tahanan kasi hindi pa kayo kasal. Okay? Pero masyado namang malayo yon. Tapos, para klaro talaga mga sisi. Para po ito sa lahat ng mga Pilipina at ang mga Pilipina na may ka-LDR ng Pakistani. Okay? Matanggap man ninyo o sa hindi, kung nasa Pilipinas kayo at may ka-LDR kayong Pakistani, ang una pong rule na gagawin ninyo ay dapat ang lalaki po ang pumunta dyan sa Pilipinas. Okay? Para sigurado talaga. Bakit? Napaka gandang test iyan sa isang lalaki. Ibig sabihin, kung makapunta siya sa Pilipinas at ikaw ay pinuntahan, nag-effort siya, naggasto siya, it means mahal ka niya. Kasi nag-effort siya Ganon. Tapos, pumunta siya ng Pilipinas, tapos pakasalan ka sa Pilipinas, okay, consideration iyan. Kung nasa Pilipinas ka. Ang pag-invite kasi ng Pacman, depende sa kanyang dahilan at depende yan sa inyo. Okay? Kasi kayo lang naman ang nag-LDR Tapos, itong lalaking to, gusto ikaw ang pupunta dito sa Pakistan. Pangalawa, hiningian ka niya ng ganun kalaking pera. Napaka-questionable. So, it means, ang pagkikita ninyo ay ikaw ang gagastos. Kasi malaki-laki na yan Hindi lang yan. Lalo na kapag dumating ka dito. So, napaka-red flag. Kasi mga sisi, kapag Pakistani ang partner mo, hindi ka makahanap ng matinong Pakistani kung ikaw babae ang gumagastos sa lalaki. Yan talaga ang real talk. Bakit nasabi yan? Ang pag-aasawa po ay napakataas at napakahaba ng pagsasama. Yang feelings natin, magbabago iyan sa panahon. Unless kung yung lalaki, yung partner mo, ay nag-i-effort na provide para sa inyong dalawa at sa inyong pamilya. Tapos, pinapakita niya talaga na mahal ka niya. Pero paano mo yun makikita kung ikaw lang mismo ang gumagastos? Ikaw ang nag-effort, ikaw ang pumunta. Pero kapag mayaman kayo, mayroon kayong kaya nyo naman kahit gumastos kayo ng million, nasa inyo lang po iyan kung paano kayo sasaya. Kasi mayroon naman po talagang iba't ibang kakayahan ang mga babae, lalo na kung Pilipina. Oo, kung mayroon kayong pera, walang problema. Okay, walang problema iyan, pero about sa reaction ng anak ninyo, hindi nyo talaga maiiwasan yan mga sisi. Oo. Pero kapag seryoso talaga, kung hinahanap nyo yung partner na seryoso talaga sa inyo, makakahanap ka talaga ng seryoso. Pero dapat ang lalaki ang mag-i-effort. Kasi kung ang babae kasi puro kayo effort, puro effort, ang hirap ng ganyan. Kasi pag dumating ang panahon na wala na kayong mabigay, masasaktan ka lang. O diba? Kasi nga, kahit sa simpleng bagay, hindi niya nagawa how much more pa kapag maging matagal na. Pero kung fling-fling lang, gusto nyo magsaya papunta dito, okay lang din naman. Oo. Sabihan nyo lang yung anak ninyo about sa kasiyahan ninyo. Yun lang po talaga. Pero sa sinasabi ninyong takot kayong ma-offload, ay hindi na po yan hawak na ibang tao. Hawak na po yan ng immigration. Kung ano po yung reason ninyo, bakit kayo pupunta ng Pakistan. Kasi ang mga requirements, madali lang naman yan Oo, hingi ka lang ng invitation letter, tapos hingi ka lang ng ID ni Pacman, tapos kukuha ka ng mga requirements na pangailangan. Kung ano lang naman ang kailangan sa visa na mga requirements, yun lang din naman ay pakita mo sa immigration Yun talaga. Kaya, kung gusto nyo mag-enjoy dito sa Pakistan, ay dapat may bit-bit rin kayong pera. Huwag nyo ding ibigay lahat sa inyong mga partner. Oo. Kasi, first time nyo pang nagkita. Kung
ano talaga, kung gustong-gusto niyo na talagang pumunta dito ng Pakistan para ma-meet yung boyfriend ninyo, ay maganda talaga kayo ng saktong pera para anytime pwede kayong makauwi. O di ba? So walang problema. Kasi sa sarili ko is hindi ganyan. Kasi 4 na taon kami LDR ni Mister. Naghahanap kasi ako ng serious relationship. Oo, ayaw ko ng laro. Gusto ko seryoso. So, tinitingnan ko, kasi babae ako eh. Siyempre, tinitingnan natin yung lalaki na makaprovide. Oh, siya nagastos. Lahat siya nagastos. Simula sa pool talaga. Oo, during LDR. Mayroon pa yung allowance every month. Oo, nagpakita talaga siya na good provider siya. Kaya, ngayon, sabi ko sa inyo, ang pag-aasawa ay hindi naman perpekto talaga lahat mga sisi. Kaya, pag dumating ang panahon na nasa kagipitan or nasa sa karangyaan, dapat ay steady ka lang dyan. Okay? Pero kapag tayong mga babae ang nag-i-effort sa ganitong bagay, kahit sa pag-meeting natin, yung first meet, ay tayo pa ang gagastos, nakaka-discourage kasi yan. Kasi ang kanyang gagawain, para lang talaga yan sa lalaki. Hindi ka makahanap ng matinong lalaki talaga kapag ganyan ang moves mo, mga sisi. Dapat tayong mga babae ay tinitingnan natin na mas lamang ang laki magbigay ng effort kaysa tayo. Kasi iba kasi ang puso ng lalaki eh. Oo, ibang puso ng lalaki. Kapag hindi mo kasi ito mababayaran. Oo. Oo nga, may relasyon kayo, pero may tendency may ibang asawa. O ganun ba? Kaya be patient sana. Dapat yung lalaki sana ang papuntahin nyo sa Pilipinas. Kung nasa Pilipinas kayo. Kung gusto ninyo ng safety. Pero, kailangan sabihin nyo sa inyong mga anak kasi hindi naman pwede na basta-basta kayong umalis ng Pilipinas, walang alam yung mga anak ninyo, mag-worry din yan, o diba? Baka nang mangyari sa inyo doon kung saan kayo pumunta. Kaya mag-ingat talaga mga sisi. Mag-ingat talaga kayo. Kung nagtitiwala kayo kay Pacman, kayo lang dalawa ang nagkakaintindihan na ganyan. Oo, para talaga kang sumusugal sa ganito. Wish you a good luck, sisi. Pero pag-isipan mo ito mabuti. Sabihin mo sa iyong mga anak ito kung saan ka pupunta, kung sino ang pinuntahan mo, ibigay mo yung record niya for in case of emergency, mayroon silang matatakbuhan at mayroon silang taong paghahanapan. Okay? So, huwag po kayong aalis ng bansa na hindi alam ng yung mga anak kung saan kayo patutungo, kung sino ang kasama ninyo. Dapat talaga, lagi tayong handa kasi hindi natin alam kung anong mangyayari kung nandito na kayo or kung saan man kayong bansa mapupunta. Okay? Yun lang po talaga mga sisi. And about naman sa ganyan na humingi pa rin siya ng 30,000, nasa iyo iyan. Kung itolerate mo ba ang ganito? Kahit ang pagbigay mo ng 150,000 ay napakalaki na talaga. Oo. Malaki na yan. Ano na yan sa kanila dito? 150, 300, 600. Malaki na yan dito. Nasa ano na yan? Nasa, wait sa, 150,000 sa pera natin ngayon ay umaabot siya ng 700,000 plus rupees. Malaking pera na yan mga sisi. Kaya, napakaganda sana kung LDR kayo tapos ang lalaki yung nag-i-effort sa inyo. So, doon natin nakikita talaga na totoo yung intention niya. Tapos ngayon, humingi ulit ng 30,000. Napakapaldo niyan kapag binigay mo. Nasa iyo talaga yan, sisi. Kasi kapag palagi mo yang binibibi, hindi lang yan nagtatapos. May susunod pa niyan. So, maganda ka na maraming pera. Tayo lang din naman ang pumili sa taong makakasama or sa taong kinakausap natin at sa taong pinagkatiwalaan natin. Pero sa online, kahit matagal sana kayo nag-LDR, sana nagbigay ka ng rule sa sarili mo na dapat ang lalaki talaga ang unang bibisita sa iyo sa Pilipinas. Oo, kung takot kang ma-offload, hala magpakasal kayo sa Pilipinas. Ganun lang. Ganyan talaga kapag seryosong relasyon ang tinitingnan ninyo. So, yun lang talaga masasabi ko, sisi. Mag-ingat palagi, mag-isip ng maraming beses. Kasi iba-iba kasi ang sitwasyon eh. Babae po kayo, hindi po tayo pwedeng
i-compare yung sarili ninyo sa mga vlogger ngayon na pumupunta dito kahit sabihin natin mga bakla sila pero lalaki din iyan, walang mawawala sa kanila. Okay, pero babae kasi ang hirap mag-isa ka lang pumunta dito, tapos i-meet ka niya sa hotel, malayo pa sa lugar nila, tapos ikaw pang gumastos. So it means kapag naglakad-lakad kayo kung saan kayo punta, ikaw ang gastos. So maghanda ka talaga ng pera. Oo, yun talaga. Kaya mag-ingat po tayo palagi at pag-isipang mabuti ang lahat ng desisyon na ginagawa. Kung ito ba'y naaayon sa tama or ito ba'y naaayon sa mali. Yun lang po talaga makakatulong sa inyo, mga sisi. Kaya dito lang po ang ating video. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat ng suporta. Maraming salamat sa inyong lahat. Allah Hafiz.